From then on, we started doing our devotional prayer every night. Gustong-gusto ko pong dumalo talaga sa pagsamba kasi unang-una, isa po ako sa napiling tutupad doon. Kaya excited po ako at nagpaalam na rin po ako sa aking mga amo, una sa lahat, na aalis po ako ng Sabado. Sabi po ng ibang mga kapatid natin na marami po dito sa Hong Kong ang tatawid po papuntang Macau. Kaya nag-decide na po kami na Sabado pa lamang po ng gabi, tatawid na po kami at doon na po kami magpapagabi hanggang umaga para pagkaroon kami ng mas maraming oras makapaghanda po. Since hindi po kami pinayagan ng aming amo ng Saturday night po, so nag-decide po kaming magkakasama sa lokal ng Kuntong na bibiyahe na lang po kami ng madaling araw. We did not expect that there will be a typhoon on that day. 3號強風信號現正生效，天文台會喺朝早9點鐘或之前改發8號信號。 Nung nandun na kami sa loob, may nagsabi na, uy, tataas pa daw ng signal number 8. Ako talaga kinakabahan na ako. Sabi ko, nako, bibiyahe pang ka Eduardo niyan. There's this feeling of what time will he come in? What time will he arrive at the venue? Because anytime soon, Typhoon 8 will be hoisted. I wanted to cry when I found out that he was still on his way because I mean, I know how dangerous it is to travel by ferry. Pumasok na po kami sa ferry, talagang malakas po yung alon, halos talagang habang hakbang po namin dun sa hagdan, talagang naano po kami, na napapaganon po kami sa pag-akyat kasi malakas po yung alon. Kitang-kita po namin sa labas, malakas yung alon po. Talagang napaka-ano po yun, napaka-panganib po. Takot na takot din po kami na ano. Sa akin po, kasi ang pagkadisgrasya, kapag namatay ka sa tungkulin mo, tiyak na po yung kaligtasan mo. Kahit mamatay po ako, mapalan po ako. Yun po. Alas 9 po kami nakarating po sa Macau. Paglabas po namin ng ferry, nag-uunahan po kami doon sa immigration. 5 kaming nag-iba ng way. Tapos yung 4 na iwan doon sa immigration. Ba't ang tagal naman nila? Sabi namin, anong ginagawa nila doon? Sabi ko. May narinig ako, sabi nung kapatid ko, ate, bakit? Ay, si Ka Eduardo. You know that feeling when you get shivers all over? It was like that the moment you walked in. And we couldn't help but cry and have tears in our eyes because we know that he's safe and we know that he's there and that we're starting the worship service. Alam kong kasama ng ating mahal na kapatid ang Diyos sa pagkakataong yun. That's the time when Macau government also hoisted Typhoon 8. So it's like, wow, he's here. He was able to come on time, right on time. So we're very happy that he was able to make it. We didn't mind the typhoon actually. It was on the sideline. We were just very excited. We're inside the venue of worship service. We're listening to his lecture. And that's what all that matters. Doon ko po na-realize, nakabalik na po kami sa Hong Kong noon. Ang sabi ko, grabe pala ang Ka Eduardo, sabi ko. Kasi kahit gaano panganib, mapangasiwaan niya lang ang buong iglesia, sabi ko. Napakasarap sa pakiramdam na ang Ka Eduardo nga, kaya niyang ibigay yung buhay niya. Ito yung magsisilbing inspirasyon ko para kahit anuman po ang mangyari, ganun din po ang gagawin ko kasi modelo po siya eh.